mga kapanayam natin ngayong umaga, ang spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na si Carlos Miguel Oñate. Sir, good morning po, Sir Carlos. Good morning. Magandang umaga, Sir Andre, Ma'am Angela, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Well, malungkot po itong balita para po sa ating mga manggagawa. Ano po ba ang reaksyon ng TUCP tungkol po dito sa pagpapatigil sa pagpapatupad po ng wage hike? Opo, no, kasuklam-suklam po na balita ito para sa ating mga manggagawa. No? Kinukundina natin yung dalawang employers na pumunta sa korte para magpetisyon na suspindihin yung aumento sa sweldo sa NCR na dapat last week pa effective yung 60 pesos na unang tranche noong 85. Kini-question din namin yung agarang issuance ng TRO ng Pasig RTC dahil tingin namin walang basihan para mag-issue ng TRO because kung gusto nilang may questionin dun sa wage order, dapat umakyat sila sa NWPC, yung National Wages and Productivity Commission. Not to mention, sa batas mismo na lumilika ng Regional Wage Board na ginawa ng Kongreso, nakalagay doon na may prohibition against injunction na walang korte ang pwedeng mag-issue ng TRO against the proceedings of the Regional Wage Board. Isa po itong malaking sampal, insulto po sa mga manggagawa at sa mismong institusyon po ng gobyerno patungkol sa pagtatakda ng sahod. Sir Carlos Miguel, sabi po ng grupo ninyo, hindi dapat sa korte dinala yung issue sa pagpapatigil nga nitong wage hike, kundi sa National Wages and Productivity Commission. Tama naman. Bakit po ganito yung inyong pananaw? Dahil ito po ang nakalagay sa ating batas, no? Kung sakaling meron po kayong reklamo dito sa isang regional wage order, meron po tayong National Wages and Productivity Commission. Doon po pwedeng mag-apela right away. Yun po ay chaired by no less than the Labor Secretary. Ito po ang kauna-unahang beses na may ilan po tayong employer na hindi gustong sumunod sa isang aumento na inakyat po ito sa korte. Barya-barya na po ito, hulugan na po ito, dinala pa sa kasuhan itong usapin ng pagtatakda sa sweldo. Kaya nga po tayo gumawa ng Regional Wage Board, kaya tayo gumawa ng NWPC para po sila ang tumalakay sa minimum wage fixing. Hindi po mai-imagine ng ating mga manggagawa na ito ay magiging delikadong president kasi kung yung mga iba po, mga probinsya sa reyon na wala pa pong aumento sa sweldo, baka magkaroon ho ito ng chilling effect doon sa mga regional wage board kasi lumalabas any employer na matigas ang ulo at ayaw sumunod sa aumento ay pwede na lamang basta umakyat sa korte at titigil na yung mundo at aumento nung higit 5 milyon na minimum wage earners. So tama po kayo, no? Yan po ang pagkakasabi nyo na maaari po itong maging precedent sa mga susunod pang mga pangyayari. Pero ano po ba ang gagawin ngayon ng inyong grupo pagkatapos pa nitong desisyon na ito ng RTC? Opo, una-una, ang respondente po dito ay yung ating NWPC at yung ating Regional Wage Board sa Metro Manila. Kaya nga hindi sapat sa amin na basta na lamang nalulungkot si Secretary Tolentino. Dapat po mas matapang po niyang palagan itong issuance ng TRO. Kung may motion to dissolve the TRO, dapat po yan agarang i-file ng gobyerno. Sila po ngayon ang respondente sa kasong ito. Gayunpaman, hindi po niro-rule out ng TUCP nang mag-file din ng petition for intervention para po tumulong sa pagpalag kontra dito sa dalawang employers. Gayon din, patuloy din yung aming panukala na 200 pesos legislated wage increase na tingin namin mas pinaigting nitong TRO dun sa ating mga regional wage board na noon nga sinasabi na naming bulok, palyado at ngayon lumalabas parang mawawalan pa siya ng kapangyarihan. Kaya napapanahon na talagang repasuhin itong sistema. Gayunpaman, asahan din nila yung bawat manggagawa at ordinaryong Pilipino na kanilang pinaasa at bigla na lamang pinaasa na lang talaga dahil naibigay na ito, first time in history, naibigay na yung aumento tapos bigla natin babawiin. May non-diminution nga of benefits sa ating labor code. Ito po yung kauna-unahang beses at expect din po sila na yung ating mga manggagawa ay talagang full force na mag-aalsa kontra dito, social media man po yan o sa kalsada.
Sir Carlos, binabasa ko po kasi yung naging desisyon ng Pasig Regional Trial Court at sinasabi po nila dito, kaya nila pinagbigyan na magkaroon ng temporary restraining order at status quo ante order itong pagpapatupad ng wage hike. Ay sinasabi po nila ang hukom ay may karapatan po ang mga negosyo na kumita ng patas. No? Sinasabi po nila kung hindi idadagdag ang karapatang ito, baka daw po mawala ng gana ang mga negosyo na mamuhunan, mabawasan ang paglikha ng trabaho at bumagal ang paglago ng ekonomiya. Ano po ang tugon po ninyo dito? Paano naman yung karapatan sa nakabubuhay na sahod ng ating mga manggagawa na for the longest time since 1987 na isinulat yung ating konstitusyon ay sinideline na po nila. No? Yung sinasabi nilang karapatang kumita ng ating mga negosyante, no? Especially itong dalawang employers na to, kung tunay po silang financially distressed, bakit hindi sila pumunta sa Regional Wage Board at nag-file for exemption as a financially distressed employer? No? Pangalawa, kung talagang may reklamo sila dahil sa kanilang financial balances o kanilang mga libro, ay dapat inakyat po nila to, no, sa National Wages and Productivity Commission. Yung pag-akyat po nila sa korte ay paniwala namin ay very premature, no? Hindi pa po nila inexhaust lahat ng kanilang administrative remedies. At pangalawa, no, wala hong basihan, no, kahit tignan ho natin yung petition nila na sinabing merong 400,000 daw na tataas sa kanilang gastusin po, no? Relative to what, no? Yung 5 milyon na minimum wage earners na hindi na po makakatanggap ng aumento, in the meantime, hamak mas malaki po ang cost nun, hamak mas grave and irreparable injury po ang tumama doon sa ating mga manggagawang Pilipino kaysa po sa dadalawang employer po na yan. Sir Carlos Miguel, ano yung next step? Ano yung susunod na hakbang natin dito ng TUCP para may paglaban ang pagpapatupad ng 85 wage hike sa Metro Manila? Dahil yung iba nga, na-budget na nila, inaasahan na nila, sabi mo nga, binawi. So anong susunod natin na, kumbaga, na remedyo o hakbang dito ng TUCP? Opo, no, ang susunod na hakbang, no, pag-uusapan natin itong kaso na ito, ay nag-set nga ito ng another hearing, no, sa August 3, no, sa Lunes. Gayunpaman, no, bukod doon sa mga binanggit ko na mga petition, motion to dissolve the TRO na pwedeng gawin ng respondente natin, NWPC at Regional Wage Board, o petition for intervention para ma-dismiss to outright itong TRO at itong petition ng ating mga dalawang employer, ay ito po rin ay dapat nagbibigay din po kami ng hamon dun sa ating mga employers. Naniniwala po kami na mas maraming mga employers ang nagbigay na po ng aumento, no, sa kanilang sweldo ng kanilang mga manggagawa, ay ipagpatuloy lamang po yan. No? Walang TRO o walang petition na makakapigil po, no, sa pagbibigay ng karapatang sweldo sa inyo pong mga manggagawa. No? No less than yung Employers Confederation of the Philippines na ang nagsabi. Bagamat tutol po sila dito sa aumento na 85 ay wala po silang magagawa kundi sumunod dito sa aumento sa sweldo. At kami rin po, no, ay nananawagan din do sa ating gobyerno, sa ating Malacanang, na yan yung nanindigan na tuloy na yung 85. No? Gamitin yung buong opisina. Ang alam ko, Office of the Solicitor General ang haharap para sa gobyerno kontra sa petition ng dadalawang employers na ito. No? Paalala ko lang rin, itong wage order number 27, yung 85 na sinasabi ng dalawang employers na napakatindi ang impact sa kanila, ay ito po ay pinirmahan ng no less than DepDev na nangangalaga sa ating ekonomiya at yung Department of Trade and Industry na nangangalaga, pati yung mga MSMEs natin. So wala po dapat issue ito, no? Para sa mga manggagawa, hindi na nga po sapat ito. Kaya walang rason kung bakit dapat pong ipatigil ito. Kaya nananawagan talaga kami doon sa ating mga employers na ipagpatuloy po yung pagbabayad ng additional na 60 pesos sa kanilang mga manggagawa. Alright, patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo regarding this issue. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, Carlos Onyate ng TUCP. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.